Unidos ng mga bagong sanksyon laban sa mga matataas na opisyal ng International Criminal Court, Buti nga. ICC. Kabilang sa mga pinatawan ng sanksyon si AACC President Judge Tomoko Akane ng Japan. Buti nga sa inyo, mga unggoy! Pala si Congressman Percy Sindanya. Ayan. Dahil daw ginawan siya ng karikature na tabingi. Abay, masama ba yun? Ha? Kung joke-joke lang yun? Eh kayo nga, Percy Sindanya, kayo nila Castro. Nagsusunog kayo ng effigy. Ayan. Ha? Itsura ng tao, ginagawa nyong karikature tapos sinusunog nyo. Mga king-ina ninyo. Tapos ngayon mapipig... Sabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record kami, i-record namin. Oo. Yung tungkol dun sa affidavit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala? Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Magpulita pati si Defensor. Ano na? Sinabi nila doon sa statement na Ano na? Alam na. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, eto na ho. May leakage phone call ho at nakuhanan ho. At siguro na i-post. Hindi natin siguro maintindihan kung ano ba talaga yung video ito para saan. Pero ang pagkakaintindi natin, ito yung usapan ho ni Gutesa at ang kanyang asawa. Pero maya-maya ho yan pagdating ho sa dulo at kalagitnaan ng ating video. At ito na, pag-usapan ho natin itong breaking news. Kini-question no, parang nagtatanong ho yung isang dating sino ba ito? Dating Singaporean parliamentarian na si Calvin Cheng. Kinuwestiyon ang desisyon ni Bangag tungkol kay PRRD. PH surrender in own president to the ICC. Bakit? Alam na, gigipitin siyempre. So, hindi natin alam kung ano yung galit nito ni Ngagba dito kay Tatay Digong. 'Di ba? Malalaman natin 'yan pagkaupo ni Bibi Sara. Ano ang gagawing action nito ni Ngagba? Lilipad ba papuntang Hawaii? O magtatago? Kasi sigurado si Bibi Sara, malalaman natin 'yan. Darating din tayo diyan. Ito ang katanungan. Dating Singaporean parliamentary na si Calvin Cheng, kinwestiyon ng dating nominated member of parliament ng Singapore na si Calvin Cheng ang desisyon ng Pilipinas, bakit isinuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Cheng, dapat protektahan ng bawat bansa ang kanilang soberanya. Nagtataka ho tayo first time ever tayo nakarinig, nakabalita na talagang mismong Pangulo pa mismong Pangulo pa ang nagpatawag doon, umokay para madala si Tatay Digong sa dahig. Noong una nagkukumari pa no. Hindi natin pababayaan, hindi natin napababayaan ang ating kababayan. Wala tayong pinapayagan na hulihin ang ating kasamahan, ating kapwa ng mga banyagang mga tao. Nung nahuli na, iba na kwento. Si Cheng na honorary consul din ng Serbia sa Singapore ay kinwestiyon sa paninindigan
pandaigdigang pagkakilala sa ICC. Sinabi niya na may isang malaking bansa na hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Jurisdiksyon ng korte. Kabilang ang United States, China, Russia, India, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore at Vietnam. Bakit ang Pilipinas? Di ba? May balita pa nga eh. $2 million. Ang binanggit ho ng 14 brave Marines, 14 na lang ho ang natitira dahil yung mga apat, matraso yung kanilang backlog. Nagrekanto. Sa sobra hong nasilaw sa kaperahan, nagrekanto. May bibigyan ko sa inyong video. Talagang masasabi mo sarili mo na grateful na. Pasalamat na ho tayo kung ganito ho ang mababalita. Palakpakan at sanang ho, totoo na makakauwi na ho si Tatay Digong dahil unti-unti na ho pinaparusahan ng presidente ng Amerika itong ICC. Alamin natin dito sa balitang ito. 18, 2026, nagpatupad ang pamahalaan ng Estados Unidos ng mga bagong sanksyon laban sa mga matataas na opisyal ng International Criminal Court, Buti nga. ICC. Kabilang sa mga pinatawan ng sanksyon si AACC President Judge Tomoko Akane ng Japan. Buti nga sa inyo, mga unggoy. Dapat lang sa inyo yan. Masanksyon kayo. Ang titigas kasi ng mukha ng mga ito eh. Yung ICC president na yan at saka yung mga alipores niya. Yung mga judge dyan sa ICC. Ang kakapal ho ng pes nyo. Humihingi ho na interim itong si Tatay Digong dahil wala pa naman ho napapatunayan. Pero umabot na ho na 1 taon. Sumobra 1 taon na ho. Noong March, 1 taon, April, May, June, July, August. 1 year and 5 months na ho si Tatay Digong dyan, pero hindi nyo pa ginagrant yung interim. At ngayon, buti nga sa inyo, sana masibak na kayo lahat dyan. At ang senior trial lawyer na si Abdoulaye Seye ng Senegal. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, ang hakbang na ito ay tugon sa pakikialam ng ICC sa mga bansa gaya ng US at Israel na hindi miyembro o hindi sumasailalim sa jurisdiksyon ng nasabing korte. Buti talaga andyan si Rubio. Ewan ko ba dito sa Pilipinas, kahit walang jurisdiction ang ICC dito, pero nagawa nila ng kwento. Kaya nga nagtatanong itong Prime Minister eh. Di ba? Nagtatanong siya, Prime Minister ba? Si Calvin Cheng, parliamentarian, sorry. Parlamentarian, bakit isinuko nyo yung presidente ng Pilipinas? Alam nyo na kwento. Alam nyo na ang gusto ni Bangag. Pero kahit ganyan ang ginawa mo sa mga Duterte, relax ka lang. Wait, there's more. 2028, malapit na ho. Konting kebot na lang. September, October, November, December, 2027 na. Ngagba! Tapos na ho ang termino mo sa 2028. Kami naman. Kami naman. Bibi Sara. Pag-upo mo, lahat, nakalista na naman yan, di ba? Ipakulong mo lahat! Ipakulong mo lahat, Bibi Sara, para maganda ha. At mag-enjoy din ng taong bayan doon sa mga makukulong na mga durobo. Diyan sa mga nagtulong-tulong, sa mga nag-group effort, pakulong mo silang lahat, Bibi Sara. Tinga sa inyo, dapat lang sa inyo yan kasi ang presidente namin na si Tatay Digong ay kinulong nyo na wala pang napapatunayang kaso. Bukod kina Judge Tomoko Akane at Abdoulaye Seye, sakop din ng sanksyon ang iba pang opisyal tulad ni na Judge Kimberly Prost, Judge Nicolas Yan Guiu, Deputy Prosecutor Nazat Shamim Khan at Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niangyang. And dapat sa inyo kasi dapat pinagbigyan nyo ang interim ni Tatay Digong. Yan. Ipinatupad ang sanksyon sa ilalim ng Executive Order 14,200
203 ng Administrasyong Trump. Ito ay direktang ganti matapos maglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at mag-imbestiga sa mga aligasyon ipe-freeze ang anumang ari-arian ng mga naturang opisyal sa use. Ipagbabawal Sana lang talaga na mas sibak lahat kayo dyan at pagbayaran nyo rin, ma-freeze lahat ng asset na itong mga ICC judges na to, ha? Gusto natin, makabawi-bawi man lang tayo. Lahat ng pasakit na ginawa nyo sa Pilipino, talagang magaling talaga ang nasa taas eh. Wala na kayong trabaho, please pa ang asset nyo. Ganun lang yun, kasimple. Ngayon, mapunta tayo dito. Anak ka ng bugi, Ito yung magandang kwento rito. Naalala nyo ho ba na meron hong binabalita ho yung mga stream media na ito daw si Senador Marcoleta ay siya daw ho ang gumawa ng affidavit at inutusan daw ho ito si Gutesa na idiin ito si Balulong. Meron ho silang video rito pero bago yan, bago lumabas yung mga balita at bago mag-recant ito si Gutesa, meron na ho nauna pang video. Ito ho, leakage voice call o via messenger o Viber o hindi ko malaman kung basta merong ito may boses na talagang talagang meron daw hong utos sa kanya na idiin si Senador Marcoleta. Pero bago natin ipasok yan, dito muna tayo sa nababalitang, alam niyo ba si isang congressman na trending ngayon dahil parang sinabi rito sa bidyong ito, balat sibuyas. Hindi dapat balat sibuyas. Ngayon, nasabi ng congressman na yon, kung pangkikriticize lang daw naman sa kanya, tatanggapin niya. Pero yung kapansanan, yun daw hindi Anyway, wala ho tayong problema dyan. Kaso nga lang, nakapanood tayo ng video. Ito ay isang video na matutuwa kayo at talagang masasabi nyo na dapat lang. Dapat lang kasi alam nyo itong mga ito, yung mga congressman na ito, pag ito ho ang bumira kay BP Sara, talagang wagas. Ngayon, sila ang binira, iyak. Alamin natin dito sa balitang ito. At mamaya ipapasok natin yung video patungkol doon sa lumabas na unang video na meron ho palang talagang plano at may nag-uutos dito kay Gutesa na idiin si Senador Marcoleta at idiin ito si Mike Defensor. Mamaya yun. Galit pala si Congressman Percy Sindanya. Ayan. Dahil daw ginawan siya ng karikature na tabingi. Abay, masama ba yun? Kung joke-joke lang yun? Kayo nga, Percy Sindanya, kayo nila Castro. Nagsusunog kayo ng effigy. Yan. Itsura ng tao, ginagawa nyong karikature tapos sinusunog nyo. Mga king-ina ninyo. Tapos ngayon, mapipikon kayo. King-ina, mga balat sibuyas ang puta. Yun ang sinasabi ang titigas natin. ng mukhang magsalita na magnanakaw kahit walang ebidensya. Drawing lang na tabingi, galit ka na. Sayang ang bayot. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Yun talaga yung pag sila, akala mo kung sino. Si BP Sara kasi hindi ho pumapalag yan Pinapabayaan lang ho sila ngayon, merong kababayan tayo na nagpalabas ho ng picture. Namoblema siya. Paano niya? Namoblema ito. Paano niya babalikan yung nag-post ng picture na yun? Talaga namang matatawa ka kung nakita niyo yung picture. Napanood niyo ba? Gusto ko sanang ilagay dito kaso talagang durog na Kawawang kawawa. Umihingi na ako na saklolo.
O, kilala niyo ba yun? O, yung binanggit si Percy daw. Magaling yan. Magaling ho yan. Ha, laging may banat yan. Umaga pa lang, may post na kagad yan, patama kay Bibi Sara. Umaga pa lang, hindi ho hindi ho mapigilan. Talagang patutsyada at patutsyada. Ngayon, nasa binakbakan, iyak ang mama. Hindi ako sure. Aling bahagi po yun na minonitor niya? May panahon natulog siya. Ano kaya ito? Pumalag si House Prosecutor Terry Redon sa pahayag ni dating President Legal Counsel Atty. Sal Panielo. Alamin nga natin ito. Ipasok nga natin itong mga balitang ito. Ano naman iniiyak mo? Ano naman problema nito ni Ilong Ranger? Meron ka naman banat eh. Sabi niya dito, pumalag si House Prosecutor Representative Terry Ilong sa pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo na ang pagpapabagal umano sa impeachment trial ay ang kawalan ng kontrol ng presiding officer sa proceeding. Dagdag pa ni Panelo, nagpepresenta ang prosesyon ng umano'y worthless at useless na mga testigo. Totoo naman di ba? Asan yung testigo nyo na taga-Congress? Di ba pinauwi nyo? Tapos ngayon, babanatan mo si Atty. Sal Panielo. Hindi mo kinaya, iyak ka ngayon sa media. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa tingin naman daw ng prosecution, patas si presiding officer Chis Escudero sa pagpapatakbo ng impeachment trial. Hindi pa tayo nakakasiguro kung patas. Hanggat hindi pa na-acquit si Bibi Sara, masasabi natin patas. Tingin ko, we are very much confident doon sa pagpepresenta sa amin ng amin pong mga testigo, and we are expecting the same until the very end. Yan ang sabi daw ni Redon. Alam nyo, kayo, yung mga witness nyo, kung hindi ho sablay-sablay, wala ho talagang personal knowledge. Ilang trial na ho nangyayari? 20 na ba? 20 na ba? Kung matatandaan natin, 20 na ba? 17, 18? Hindi ko na masundan kasi nabawalang gana na ho ako dito sa trial ni Bibi Sara kasi hanggang ngayon wala silang makuwang wala silang makuwang mga katotohanan. 'Di ba? Lahat ng mga testigo nilang nilabas, walang alam kundi tatanungin lang ng mga sariling opinion. Sino ang mga witness nila? Nagsimula doon sa kumuha ng 2 minutes video. Ginawang ebidensya. Nag-file ng kaso. Ginawang iskandalo kay Bibi Sara. Sino naman tong isang na-promote daw, yung may salamin? Wala rin personal knowledge. Di ba? Tama naman sinasabi ni Atty. Sal Panielo. Bakit ba iyak kayo ng iyak? Ngayon nga, may press con kayo. Binanatan mo na naman si Bibi Sara. Eto lang, kapiraso lang yung sinabi ni Atty. Sal Panielo. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Ano ka ng bugi ka? Alisin ka na namin. Wala kang kakwenta-kwenta dyan. Dito tayo. Dito magandang pag-usapan. Trending na trending ito si Gutesa. Alam mo, Gutesa, maling-mali ka eh. Alam mo bakit? Kasi kung pabago-bago ka ng statement, yung credibility mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kahit siguro magagaling na abogado, kung sakasakaling gusto mong ilaban ang kaso mo, wala kang kakampi. Bakit? Di ba? Pabago-bago ka ng isip eh. Eto ho yung video na nakuhanan daw, di umano. Umano na, sabihin natin. Sinalubong ho daw siya ni Senador Marcoleta. Natural eh. Gusto niya raw humarap sa Blue Ribbon eh. Kaya hinarap siya ni Senador Marcoleta. Pero kung sasabihin mo si Senador Marcoleta mag-uutos sa'yo, diyan ka nagkakamali. Unang-una, kung sasabihin mo pinilit ka, pwede kang umatras. Pwede kang hindi sumipot. Pwede kang hindi pumunta dito sa sinasabi mong itong video na ito. Panoorin nyo,
Ayun na, may hawak siyang papel. Umakyat si Gutesa, hawak-hawak. Ewan ko kung affidavit niyang hawak-hawak yan. Umakyat siya, galing siya ng ground floor, umakyat siya dyan. Dapat, dyan pa lang sa labas, kausap niya na siguro yung staff, kausap niya na siguro si Senador Marcoleta kung totoo na talagang ginawan siya ng affidavit. Yan o, papel. Yan na ho yung affidavit na hawak-hawak niya doon. Sa kanyang salaysay sa abogado na nadisbar na ata dahil sa kanya. Tuloy. Yan na, nakapasok na siya. Sipin nyo meron ho ba siyang kasama na staff? Sa hinahaba-haba ng nilakad niya, wala siyang kasamang tao doon, siya lang mag-isa. Yan ho ba yung pinili? Anak ka ng tokwa ka, Rudy, Pakasinungaling naman. Tapos magbabago ka, mamaya may papakita tayong video. Yun siya, akit siya ng elevator, Hawak-hawak niya pa rin yung papel niya, yung affidavit niya. Yan ba yung gawa ni Senador Marcoleta? Hawak-hawak mo pa rin. Yan na. Diyan na sila nagkita. Stop daw ni Senador Marcoleta. Natural, hinahanap mo si Senador Marcoleta. Anak ka ng tipaklong ka. Di ba? Kung ikaw ay may hinahanap, sasalubungin ka siyempre. Pasama ka pa sa staff ni Senador Marcoleta, lumabas sila. Sinamahan siya. Saan pupunta yan? Di ba? Hawak-hawak niya pa rin yung papel. Bumaba. Di ba? Ngayon, ano sinasabi niyo dyan? Na unang-una pa lang na meron ng affidavit? Wala. Yung affidavit niyang dala-dala, galing yan doon sa abogado niya, kung saan siya nagpa-abogado, nagpa-notaryo. Diyan ayon sa balita, diyan sa may malapit sa gilid ng kampo, sa Aguinaldo. Sinamahan ka pa, yan. Ayan na yun. Sinamahan siya, hawak-hawak niya yan, sinamahan siya sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon na yan tuloy mo na konti. Ayan saan siya papasok? Hawak-hawak niya affidavit na yan. Ayan Di ba? Anak ka ng tokwa ka Naku ka. Sarap mong eto na, dito na tayo. Maganda ito. Ito yung sinasabi natin. Apakaganda pakinggan ito. Dahil dito malalaman kung gaano kasinungaling lumabas dito Meron na palang nag-uutos sa kanya para bumaligtad. May pinapirma sa kanyang affidavit. Daw di umano, pero sa bidyong ito, hindi ko alam kung kaninong video ito, bigla na lang nag-viral Lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na po. Nakasakasama po siya. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka?
Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record kami, i-record namin. Han, Oo. yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw lang. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidili na si Magulita pati si Defensor. Ano na? Sinabi nila doon sa statement na Ano na? Oh, alam na. Di ba? Sinabi, meron silang statement na idinidiin. Mismo ha? Itong video na ito. Ano ngayon? Sino ngayon sinungaling? Ulitin natin. tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidili na si Magulita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi pa sa wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romartes. Yun lang nakalagay doon, ayaw ko dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun Yun lang. lang, yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yun, parang Gitna? dahil sa atlet yung kita ko doon, tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala na maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo pag nakaraan. Gusto ko nang gulo na yung utak So, ko. kaya naman pala, napilitan ho. Kaya siguro napansin natin na itong si Orly Gutesa ay merong binabasa. No? Matagal na ho siguro binidyohan yun. Ngayon lang inilabas. Di ba? Kasi ito, ayon dito sa bidyong ito, may pinabasa sa kanya, may pinapipirmahan. Siguro, yung nakita nating unang video na bumaligtad siya, ayun na siguro yung inilabas lang ho siguro nitong mga nakaraang araw. Trending ho ito isang malaking sinungalingan na naman. Kung totoo man talaga na nasa puso mo ang pagbaligtad, wala na ho magagawa. Dapat hindi mo lang tinuloy. Pwede ka namang umiwas eh. Diba? Pwede siyang umiwas. Meron naman post dito, kayo ang umatras at takot dyan sa Blue Ribbon. Johnny Bunuan kay Erwin Tulpo. Totoo yan. Mamaya ipapasok natin yan. Tuloy natin ito. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin, ha? Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin.
Na kung ano, sakali man, pabantayan mo lang sila kung may hearing ng court, pabantayan mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo-tatlo yan, tatlo-tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Hirap. So, kita nyo naman itong video na ito, sa kanila rin ho galing. Kausap niya ho yung misis niya bago yung recant na ginawa. O siguro mga 1 month na nakalipas itong leakage sa voice call na ito o yung conversation nila mag-asawa na meron ho pala talagang pamimilit dito kay Ordi Gutesa. Tapos ngayon, so wala tayong magagawa dito, tapos na. Nakapagsalita na si Gutesa. Ngayon, dito tayo. Hinahamon na ho ng 14 matatapang na Marine itong si Mr. Bendalo. Ano sabi rito? Nakita nyo naman ang mga testigo umatras isa-isa. Hindi ba? Yun ang sabi ni Bendalo. Oo, sabi naman sa kanya ni Bonoan, oo, nasa yan, Erwin. Para sa iyong kalaman, hindi kami umatras na pinagsasabi mo. Mahiya ka sa pinagsasabi mo. Kayo ang umatras at takot dyan sa Blue Ribbon Committee. Di po, Senator Johnny. Di ba po, Senator? Nagtatanong siya. Totoo nga naman, bakit hindi pa imbestigahan? Bakit ayaw? Kasi alam ko kung sino pinagdalahan eh. Diba? Yung bahay nito na may basement, alam na alam kung saan dinala yung pera eh. Di ba? Dito sinabi, kayo ang umatras at takot dyan sa Blue Ribbon. Kinontra ni Brave 14 Team Leader Johnny Buduan ang pahayag ni Senator Tulp Ben. Tila isang umatras sa mga testigo sa flood control investigation. Wala hong umatras. May nagre-recant dahil, alam nyo na, may nasilaw sa kwarta at merong nasilaw sa salapi. Diba? Kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Kung nagustuhan nyo ang ating komentaryo for today's video, andyan ho yung comment section, maaari ho kayo magkomento. At syempre sa shoutout segment natin, salamat po, special mention Ma'am Pasita, salamat po and more blessings sa iyo Oo, talagang napakabuti mo talaga kay Kuya Goods. At kay Ma'am Charis din salamat at lagi po kayo mag-iingat yan. Good health. At simulan natin ho itong shoutout segment natin. Kung kayo ho ay hindi nakakatanggap ng notification, ang gawin nyo ho, unang-una, gusto nyo manood ng mga gantong komentaryo at namimiss nyo si Kuya Goods, punta lang ho kayo, doon search nyo, type nyo si Kuya Goods, lalabas na po yan. Simula na ho tayo shoutout kay Ma'am Ma'am Pasita at Ma'am Charis. Special mention Ray Nante Mendoza, shoutout po sa iyo. Yolanda Harusawa, shoutout po sa iyo. Rafael Villanueva, Yolanda Harusawa again. And Atloma Cabrera, shoutout po sa iyo. Leia Nian, shoutout po. Baymon Maldidas, shoutout po sa iyo. Leia Nian. Gina Santillan, shoutout po sa iyo. Eduardo Barong. Gregorio Aranton, shoutout po sa inyo. Lester Sante, shoutout po. Armodi Cocampo. Joselito Bale, shoutout po sa iyo. Marites Reza Nieto. Jiber, shoutout po sa inyo. Ma'am Alice Quillaw, shoutout po Bong B, shoutout po sa iyo. Felipe de la Cruz. Jerwin Kane, shoutout po sa iyo. Rogelio Serio, shoutout po sa iyo. Marjorie Defuntorum, shoutout po Pablo Gonzalez, shoutout po sa iyo. Judy Baring. Faiza Lanwar, shoutout po sa iyo. Alice Quillaw again, ma'am. Mahira Ching, shoutout po sa iyo. Maris Channel, shoutout po. Jill Argawanon, shoutout po sa iyo. Award de
Vlog, shoutout po sa inyo ha. Feliciano Norecto, Jess Pesio, shoutout po sa iyo. Dalia Fernandez, Lorenzo BT6JM, shoutout po sa iyo. Paz McDonald, shoutout po sa iyo. Amando Salakin, Mukbang T, shoutout po sa iyo. Joyce Risa Caballes, Joyce, Mariaga C. Pascual, Sabina Castillo, Antesio Elmer, Bobot Manlalo, shoutout po sa Gbot 123, shoutout po sa iyo ma'am. Aladin Tumata, Kiko Man Vital, shoutout po sa iyo. Nonan Pades, Maria Soledad Sadaya, Arnelado, shoutout sir. Luisa Sinner Jr., Peter Garcia, shoutout po sa iyo. At Donya, shoutout po. Orlando Maningsay, shoutout po. RJ Mondares, shoutout po. Antonio Gregor, Joyce Martin, Emelita Boldron, Reynaldo Manos, shoutout po sa inyo. Maria Onofre, shoutout po. Ray Lagwatan, sir, shoutout po ha. Ana Marie Sagansay, Bonifacio Barba, Rodriguez San Diego, Maria Capasya. Yan, kumabot ka sa shoutout segment natin yan. Ako ho ay maglalambing sa inyo. Please, like and share ang video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!